Okay, nabudol ang Pilipino. Kumusta na kayo mga kababayan at gising na kayong lahat? Ano bang ating pag-usapan? Pero bago ang mga eksena, may ipi-play muna tayo sa inyo para masimulan natin yung ang ating paksa. So ngayon ay meron naman akong bagong panaginip. Kayo na bahala mag-interpret. Pero napakagandang balita dahil ang pamunuan ang ating mga palangga sa INC or Iglesia ni Cristo ay nagkaroon po ng pronouncement or pagpapakita ng suporta kay Bangag Jr. Nung una, akala mo talagang sumusuporta ang INC sa kunwaring panawagan ni Bangag Jr. na wag na natin wag yun ang i-push yung impeachment kay Sara Duterte, 'di ba? Yun ang panawagan ni Bangag na nag-spread siya ng text messages, 'di ba? Na kunwari, kumalat na, nag-leak na. Pakinggan muna natin bago magtuloy-tuloy ang Nganga Bells natin today. Ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanig po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin, na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Correct. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posible manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat Okay. maintindihan natin, wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Okay, hanggang doon na lang yon mga kababayan. So nakita ninyo na salamat sa ating mga INC, yung lahat, pamunuan ng INC, na nakita nila kung ano ang dapat, kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Lahat, nabanggit na natin yung mga corruption, baha, pangawat, matataas na presyo ng bilihin. Mga kababayan, ang tawag dito ay na-trap si Bangag. Kaya ang ibig sabihin, mga kababayan, akala ni Kuting ay ito ay makakaganda. Nagpapanggap siya na, wag nating i-impeach. Congress, wag yung impeach yan si Sara. Kasi hindi maganda yan. Dapat unahin natin kunwari itong mga problema sa bayan. So, ang nakikita natin dyan ay pagtuslok sa kanyang sarili. Or yung self-inflicted political trap na tinatawag na sa pagpapanggap niya na ganito, na kunyari, mabuti siyang leader, ngayon, nalugmok siya sa sarili niyang patibong kasi nga, meron na ngayong pag-aaksyon o pag-aaklas, okay? Pag-aaklas para sa Pilipino dahil yung ginawa ni Bangag Jr. na
hindi niya naubos maisip ito na ito yung mangyayari. Sasagot sa panawagan, katulad ditong INC, and I hope, mga kababayan, hindi lang INC ang sasagot. Pati mga Katoliko na katulad ko. Pati iba pang mga what you call it, religious group, dahil imbis na unahin nga ng bangag na presidente ninyo at si Lisa Tanas at si Tambaluslos ang mga problema, which is sila ang gumawa ng problema sa pangangawat, mga kababayan, pag nanakaw ay nagkaroon ng backfire sa kanila, di ba? So bumalik sa kanila yung kanilang, sabi nga nila, ang basurang itinapon, babalik at babalik din sa'yo, di ba? Parang may ganong, what do you call it? Public announcement. Nung mga bata pa tayo, ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Kaya eto ngayon ang nangyayari na kunwari, nagpapalakas siya sa taong bayan na wag nating i-impeach yan, maayos siya, hindi siya yung nasa likod o utak nitong impeachment na ito, para kunyari ang kanyang intensyon sa taong bayan na, ay okay naman pala si Bangag, kasi hindi dapat sinusuportahan yung mga gano'n ng makakaliwang grupo na naghain in the first place. Mga kababayan, magkakasabwat si Martin Romualdez, si Lisa Tanas, si Bangag Jr. dahil kaalyado na nila yung mga makakaliwang grupo. Kaya ngayon, yung pagpanggap ni Bangag Jr. na kunyari ay wag nating i-impeach si Inday Sara, nag-backfire o bumalik sa kanila sa kabila ng kanilang pagsisinungaling. Kumbaga, yung drama kasi ni Bangag na, ay, andyan na yan. Sabi niya, yung kanyang text messages daw, na nag-leak daw yung kanyang messages. Di ba, ang sabi niya sa Congress, sa mga Huwad Committee, na wag nang i-impeach sabi ni Bangag, wag i-impeach si Inday Sara. Yun yung drama niya. Dahil nga, sarado ang utak, pulboronic, hindi makakapag-isip ng tama. Kumbaga na-miscalculate niya kayong mga taong bayan. So ba yung text sa akin? Okay, na-miscalculate niya. O paano magkaroon ng tamang kalkulasyon ang isang addict sa pulburon? Paano magkaroon ng tamang pag-iisip? Si Junior, kasi in the first place, hindi naman tama yung pag-iisip niya. At ang kanilang intention is talagang mangawat, magnakaw, lubugin ang pera ng lubugin ang inyong kabuhayan. Ulitin natin, 5,500 flood control, na ghost flood control, di ba? Akala kasi niya, mga kababayan, makukontrol nila through their trolls. Yung mga bayad na mga ngetpa o mga dugyot nilang media and vloggers, di ba? Akala nila, makukontrol nila yung narrative na, okay, ito ang drama natin. Di ba? Kunyari, magsisend ng text message si Bangag. Para kunyari, talaga namang hindi niya inaayunan yung pag-i-impeach nitong kay Inday Sara. Kunyari, manawagan tayo. Pero yun na nga, dahil basura, okay? Basura, yung pinagsasabi niya, at alam naman ninyo na puro kasinungalingan, mga kababayan. So, na-trap ngayon. Kumbaga, nahulog si Bangag Jr. sa sarili niyang katangahan, sa sarili niyang kabangagan. Kumbaga, nalaglag siya sa kumunoy. Kaya eto na ngayon ang napakagandang pangyayari dahil I hope sunod-sunod na ang mga religious institution or groups na manindigan at magsabi ng katotohanan at kasama na yung pinakamamahal kong religious group, which is yun ang kinagisnan ko, ang Katoliko, at sana ay wag nang hindi siya wag na magpabayad wag na magpasindak. Alam ko may pressure, pero kitang-kita yung hayop na pari na yan, okay, ay mukhang umikot ng kanyang tumbong at takot na takot kay Lisa Tanas o maaring nabigyan ng sobre, kaya naman ay pinalayas niya doon yung mga nasa EDSA. And I'm looking forward, mga kababayan, ay tuloy-tuloy na dahil nga na malulunok talaga ni Bangag Jr. ang kanyang laway dahil sa kabangagan niya. Imagine, ang galing ng pagka-deliver ng dalawang news anchor na sinusuportahan po namin ang panawagan ng presidente, di ba? Marcos Jr. aka Bangag na Bangag. Di ba? Ang kanya hindi dapat isulong ang impeachment. Impeachment
kay Desara at unahin dapat ang mga suliranin ng ating bayan. So yun yung nakikita natin mga kababayan.